Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan ng Estados Unidos at Iran, pinakamatinding yugto nito sa ngayon. 10 gabing sunod-sunod na binobomba ng Amerika ang Iran at tinatawag nito ng mga analista na pagbabalik sa ganap na digmaang panghimpapawid. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, ipagpapatuloy ng Amerika ang malalakas na pag-atake laban sa Iran upang pilitin silang magbayad para sa paglabag sa kasunduang pangkapayapaan at pagkamatay ng mga sundalong Amerikano. Galit na galit si Trump at nangakong pagbabayarin ng makailang ulit ang Iran, sabay utos na paigtingin ang mga pag-atake. Sa kabilang dulo ng reyon, ang mga kaalyado ng Iran na mga Houthi ng Yemen ay nagdeklara ng blokadang pandagat sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ngunit sa ngayon, ang blokada ay laban lamang sa Saudi Arabia. Sa katunayan, isinara nila ang isa pang mahalagang kipot, ngunit ito ay isa ng sakuna. Ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos ay tumaas na sa $4 kada galon at ang langis ay halos umabot na sa $70 kada bariles. Inamin ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran na lubusan nakikipagdigma ng bansa laban sa Estados Unidos. Kaya sa episode na ito, tatalakay natin ito ng sunod-sunod. Ano ang nagtulak kay Donald Trump na bumalik sa malalaking pag-atake? Paano namatay ang mga sundalong Amerikano? Ano ang ibig sabihin ng blockade ng mga Houthi? Saan nga ba patungo ang lahat ng ito? Dahil ayon sa mga negosyador, halos patay na ang diplomasya at wala nang kahit kaunting pag-asa na magkasundo pa. Halimbawa, hayagang sinabi ng mga autoridad ng Iran na hindi sila uurong pagdating sa isyu ng kipot ng Hormuz, kaya kailangan talagang magwagi ang isa sa mga panig. Wala nang ibang paraan. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Magsisisimula ako sa malungkot na balita para sa Estados Unidos. Sa Jordan, may mga sundalong Amerikano na namatay sa pag-atake ng Iran. Si Donald Trump ay dadalo sa seremonya ng pagsalubong sa mga labi ng mga sundalong Amerikano na nasawi sa labanan sa gitnang silangan. Gaganapin ang seremonya ngayong araw sa base ng US Air Force sa Dover. Sinabi ni Trump na magpapatuloy ang US sa matitinding pag-atake laban sa Iran para mapilit silang magbayad sa kanilang mga paglabag sa kasunduang pangkapayapaan at sa pagkamatay ng mga sundalong Amerikano. Bago tayo sa main topic ng episode, mabilis ko lang ipapaalala ang konteksto. Ilang linggo na ang nakalipas, pumirma ang Estados Unidos at Iran ng memorandum ng tigil putukan na pansamantalang nagpahinto sa digmaan. Pagkatapos, umatake ang Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz, idineklara ni Trump na tapos na ang tigil putukan at nagpatuloy ang mga pag-atake. Ang mahalagang pangyayari ay naganap nitong weekend. Tinamaan ng mga Iranian na misal ang mga Amerikanong base militar sa Jordan na nagresulta sa pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano. Ito ang unang mga nasawing Amerikano sa labanan dahil sa putok ng Iran sa nakalipas na ilang buwan. Ito ang mismong pulang linya na personal na itinakda ni Trump. Ayon sa Wall Street Journal, noong simula ng nakaraang buwan bago nilagdaan ng memorandum, inamin ni Trump sa pribadong usapan sa mga tagapayo na kung papatayin ng Iran ang kahit isang sundalong Amerikano, handa siyang tapusin ang tigil putukan at bumalik sa malawakang digmaan. Ngayon, nilabag ng Iran ang pulang linya. Agad at matindi ang naging reaksyon ni Trump. Sinabi niya na magbabayad ng malaki ang Iran para sa pagpatay ng mga sundalong Amerikano at nagbabala na posible pa rin ang mga bagong casualty dahil handa siyang palawakin ang digmaan na yon. Naggulat ang Central na Command ng US sa panibagong serye ng pag-atake. Ayon sa militar, ginawa ito para pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa kalakalang pandagat sa Strait of Hormuz at agad parusahan ang corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na umatake sa mga Amerikanong tauhan ng militar sa Jordan. Pansinin mo, 10 gabi ng ganito ang mga pag-atake. Dumarami ang mga casualty sa panig ng Amerikano. At ngayon, opisyal na inanunsyo ng kinatawan ng Pentagon na si Sean Parnell na simula noong ika-7 ng Hulyo, halos 100 Amerikanong sundalo ang nagtamo ng iba't ibang antas ng sugat. Bagamat 76 sa kanila ay agad na nakabalik sa serbisyo sa parehong araw.
Inilalarawan ng CNN ang mga pangyayari bilang pagbabalik sa malawakang digmaang panghimpapawid matapos ang ikasampung sunod-sunod na gabi ng mga airstrike ng Amerika at tinatanong ang pangunahing tanong na hanggang ngayon ay wala pang sagot mula sa White House. Para saan nga ba talaga ang lahat ng ito? Mas eksakto, para saan ang lahat ng ito? Naniniwala si Trump na gagana ang taktikang ito ngayon kahit hindi ito gumana noong tagsibol. Binanggit ng publikasyon na hindi pa rin nililinaw ng administrasyon ang tunay na layunin ng digmaan. Kung aalisin lang ba ang kagamitan ng Iran na ginagamit sa pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz o paghahanda ito para sa mas malawak na aksyon, kabilang na ang operasyong panlupa na natalakay na natin dati. Ang dahilan kung bakit muling nagsimula si Trump sa pambobomba ay napakasimple. Hindi niya matanggap na nagwagi ng malaki ang Iran at nagpatupad ng mahigpit na kontrol sa Strait ng Hormuz. Hindi matanggap ni Donald Trump ang personal na gastos pampolitika at pang-ekonomiya nito at matindi itong tumatama sa kanyang ego. Ipinahayag ng mga otoridad ng Iran na hindi sila kailanman urong sa isyu ng Strait ng Hormuz. Sinabi ni Bagheri Kenny, ang Deputy Secretary ng Kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, na ang paniningil ng bayad para sa pagdaan sa Strait ng Hormuz ay isang napakahalagang isyu para sa Iran at na hindi planong magbigay ng anumang konsesyon ang Iran sa usaping ito. Ayon sa kanya, hindi totoo ang sinasabi ng Estados Unidos na kaya nilang tiyakin ang seguridad ng kipot gamit lang sarili nilang puwersa. At hindi rin muling mapapagana ang paglalayag sa Strait ng Hormuz nang walang pahintulot. Itutuloy. Ngayon, narito ang pinakabagong balita tungkol sa kung paano tumutugon ang Iran dahil lumampas na ang kanilang tugon sa lahat ng dating hangganan. Tulad ng sinabi ko, tinawid nila ang pulang linya hindi lang sa pagpatay ng mga sundalong Amerikano. Kung dati ay target ng Tehran ang mga pasilidad o base militar, ngayon tinatamaan na rin nila ang mga sistemang mahalaga sa buhay ng buong mga bansa. Inatake na ng Iran ang mga desalination plant sa mga bansang kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Napakahalaga nito dahil para sa mga monarkiya sa Persian Gulf, ang desalination ng tubig dagat ay literal na pinagmumulan ng inuming tubig at mismong pinagmumulan ng buhay. Halimbawa sa Kuwait, 70% ng inuming tubig ay nagmumula mismo sa mga desalination plant. At ang Kuwait mismo ang nag-ulat tungkol sa mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng supply ng tubig at mga planta ng kuryente, pati na rin sa mga pasilidad ng langis. Ayon sa Bahrain, inatake ng Iran ang mga sistemang sibilyan. Ayon sa pinakahuling ulat, sa nakalipas na 3 araw ay umatake ang Iran sa Kuwait, Bahrain at pati na rin sa Jordan. May mga sundalong Amerikano sa lahat ng bansang ito. Sa Jordan, kabilang ang kabisera nitong Amman, tumunog ang mga sirena at pinabagsak ng air defense ang mga misil ng Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na si BGI, sinabi niya na magpapatuloy ang Tehran magpapatuloy silang tumugon ng matatag at wala silang planong makipag-usap sa mga Amerikano sa anumang kondisyon, tiyak na hindi sa malapit na panahon. Iniulat din ng Iran ang pagsabog ng 2 oil tanker sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, patuloy na inaatake ng Tehran ang mga barkong komersyal para kontrolin ang daanan. Sa nakalipas na 24 na oras ayon sa datos ng Marine Traffic na nagmomonitor ng mga barko, 9 lang na barko ang dumaan sa Strait of Hormuz. Para sa paghahambing, 5 buwan na ang nakalipas o bago ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran, may 130 hanggang 150 ganitong barko ang dumaraan araw-araw sa parehong kipot. Ibig sabihin, paralisado na sa praktika ang kipot ng Hormuz. Bukod dito, nagpasya pa rin ang Iran na ituloy ang mas seryosong paglala kahit sinusubukan din nila itong pigilan. Habang sinasakal ng Iran ang Strait of Hormuz, ang mga kaalyado nito, ang mga Houthi ng Yemen, ay nagdeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa mismong Dagat na Pula. Ito ang kinatatakutan ng lahat ng mga pandaigdigang aktor. Ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang mga Houthi ay isang kilusan sa Yemen, opisyal silang tinatawag na Ansar Allah. At ang kilusang ito ay lubos na pinopondohan at sinusuportahan ng Iran. Kontrolado nila ang hilagang bahagi ng bansa, hilaga ng Yemen, at naruroon sila mismo sa baybay ng Bab el-Mandeb Strait, ang pangalawang mahalagang lagusan sa reyon, at ito ang pasukan sa Dagat na Pula. Ibig sabihin, nanganganib na ngayon ang 2 pangunahing ruta ng langis.
Sinasakal ng Iran ang kipot ng Hormuz habang sinasakal naman ng mga kaalyado nito sa Yemen ang kipot ng Bab el-Mandeb. Matindi nang naging tugon ng Saudi Arabia. Inanunsyo ng koalisyon na pinamumunuan ng kaharian sa Yemen na gagamit sila ng puwersa laban sa mga banta ng Houthi sa mga barko at nagsimula ng magpatupad ng seguridad para sa kanilang mga barkong dumaraan sa Bab el-Mandeb Strait. Ang pinuno ng Presidential Council ng Yemen na kinikilala ng internasyonal na komunidad na si Rashad al-Alimi ay naghayag na magsisimula na muling mag-export ng langis ang kanilang pamahalaan simula Hulyo 20. Dati, binlock ng mga Houthi ang pag-export ng langis ng Yemen. Pero ngayong ika-21 na ng buwan, hindi pa rin ito nangyari. At nabubuo ang isang sitwasyon na nagbabanta ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Dalawang kipot, ang Hormuz at Bab el-Mandeb, ang dinadaanan ng napakalaking bahagi ng langis sa buong mundo at kapag pinagsama, umaabot ito sa 32%. Ayan, lahat ng mga daanang ito ay sabay-sabay na napupunta sa kontrol ng Iran at ng mga kaalyado nito. Kaya ngayon, nakatutok ang lahat ng mata sa Saudi Arabia kung kakayanin ba nila ang pagharang ng mga Houthi dahil kapag tuluyang naisara ang Bab el-Mandeb na kipot, hindi na talaga makakapag-export ng langis ang mga Saudi. Ang pinag-uusapan dito ay hindi bababa sa 4 hanggang 4.5 milyong bariles kada araw. Pero ang mismong balitang ito, balita pa lang, ay nakaapekto na agad sa merkado. Kasama na rito ang epekto sa mga Amerikano. Ang karaniwang presyo ng gasolina sa Estados Unidos ay umabot na sa $4 kada galon. Direktang resulta ito ng mga labanan na gumagambala sa supply ng langis sa pipot ng Hormuz. Ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay papalapit na sa $70 bawat bariles. At dito mahalaga kung bakit lalo ngayong delikado ang sitwasyon. Ang totoo niyan, ang mga bansang consumer ng langis ay nagamit na ang lahat ng kanilang estratehikong reserba hanggang sa pinakamababang antas sa loob ng mga dekada. Halos wala na silang sapat na panangga para malampasan pa ang isa pang pagsasara ng kipot ng Hormuz. Nagtangkang gumawa ang Estados Unidos ng alternatibong rutang hindi dadaan sa Iran sa baybayin ng Oman. Dahil sa muling labanan, halos sarado na ang rutang iyon. Ngayon, sinasara rin ng mga Houthi ang labasan sa pulang dagat. Sa puntong ito ng digmaan, maaaring maging critical ang presyo ng langis. Talagang critical ito. Sa nakaraang yugto, tumaas ang mga presyo, pero may mga reserba pa naman noon. Pero naubos na ang mga reserbang yon. Para kay Donald Trump, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay panloob na isyung pampolitika. Dahil ang mahal na gasolina bago ang midterm election sa Amerika ay direktang nakakaapekto sa ratings ng mga Republikano. Ibig sabihin, kapag isinara ng Iran ang kipot, tataas din ang presyo ng gasolina sa Amerika bukod sa paggamit nila ng misel. Mas malaking problema ito para kay Trump. May pag-asa ba para sa bagong tigil putukan? Sa totoo lang, sa ngayon, napakadilim ng sitwasyon. Malinaw ang sistema. Atake, ganti, ganti sa ganti at paulit-ulit na lang ito sa loob ng 10 araw na ito. Noon, may pag-asa pa sa mga tagapamagitan, delegasyon mula Pakistan at Qatar na laging bumibisita sa Tehran para iligtas ang tigil putukan at buhayin ang negosasyon. Ngayon, ang dating aktibidad ng mga taga-Qatar at taga-Pakistan ay napalitan na ng pesimismo sa halos lahat ng diplomat sa reyon. Maging ang Qatar na tagapamagitan ay 2 beses inatake sa huling paglala. At ngayon, ayon sa mga taga-Qatar, ang diplomatikong proseso ay hindi na gumagana. Kapansin-pansin din na sinasabi ng Iran na may koneksyon pa rin sila sa Washington sa ilang diplomatikong channel. Ibig sabihin, bukas pa rin ang pintuan pero walang negosasyon at parehong panig ay nakatutok sa pag-atake, naghihintay kung sino ang unang susuko o uurong. Pero ang problema, kahit na may malalakas na pambobomba ng Amerika, hindi pa rin natatanggal ang rehime ng Iran at hindi pa rin tuluyang nabubuksan ang Strait ng Hormuz dahil sa digmaan. Oo, nasa mahirap na kalagayan ang ekonomiya ng Iran at ang kanilang mga konbensyonal na sandatang lakas ay, dapat aminin, nakaranas ng malalaking pagkalugi. Pero ang Islamikong Republika ng Iran ay may sapat pa ring lakas militar para takutin ang komersyal na paglalayag sa Strait ng Hormuz. At hindi nila balak itigil ang mga pag-atake sa ngayon sa yugtong ito. Konklusyon.
10 sunod-sunod na gabi nang walang tigil na binumba ng Estados Unidos ng Amerika ang Iran. Tugon ito sa pagkamatay ng 3 Amerikanong sundalo sa Jordan na tinawag ni Donald Trump na pulang linya. Hindi umatras ang Iran, patuloy nilang tinatarget ang mga desalination plant, planta ng kuryente, mga sistema ng nabigasyong panghimpapawid ng mga kaalyado ng US at inatake ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Idineklara ni Pangulong Pezeshkian ng Iran na ito ay malawakan digmaan. Ngayon, idineklara ng mga Houthi mula Yemen ang blockade sa Saudi Arabia na nangangganib pati ang pangalawang kipot sa riyon. At ayon sa mga tagapamagitan sa riyon, halos patay na ang diplomasya. At dito pumapasok ang pangunahing tanong na itinatanong ngayon ng maraming analista. Ano nga ba talaga ang gustong makamit ni Donald Trump? Hindi pa rin niya malinaw sinabi ang layunin niya. Inuulit lang sa ikalawang yugto ang nangyari sa una. Hindi malinaw kung gusto niyang palisin ang mga sundalong Iranian at kagamitan malapit sa Strait of Hormuz o nagbabalak ng mas malaking hakbang gaya ng operasyong panlupa. Wala pang sagot na yon, lalo lang tumitindi ang palitan ng atake ng magkabilang panig. Sa totoo lang, nagiging hostage ang buong mundo dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, 2 kipot na halos paralisado na at banta ng pandigdigang dagok sa enerhiya. Dito ko muna tatapusin. Ano ang opinyon at mga konklusyon ninyo? Isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.